kinumpirma niya na may agam-agam. Ngayon lang ako nagkaroon ng Jen. Oo. Hindi mo pa nasisimulan, nilagyan mo na ng agam-agam. Diba? Nauna na kagad. Pero kahit na sabihin na natin, pinasugpi na. Kung meron na pong desisyon yung ang direktor ng NBI na si Direktor Matibag na sinabi na niyang may agam-agam siya, ibig sabihin ng meron siyang agam-agam ay alanganin siya, nag-aalangan siya mga kababayan dun sa testimonya ng 18 Marines, hindi niya pinaniniwalaan ang ibig sabihin nun. Parang sinasabi niya na itong sinasabi ng mga Marines na ito, walang katotohanan. Parang ganun yun, mga kababayan. Yung gustong makamit na katarungan ng ating mga kababayan tungkol dito sa matinding paglilimas o panglilimas, pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan, parang wala na pong mangyayari dito, mga kababayan. Kasi yung mga testigo, yung mga nakasaksi ng krimen, sila po ngayon ang kinakasuhan ng kriminal, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na tayo, mga kababayan. Eto, sinimulan na ng NBI ang investigasyon ng mga paratang o sa mga paratang ng 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito po ay mula po sa Net25 News and Information, mga kababayan. Mas mabuti po panoorin muna natin itong balitang ito bago natin bigyan ng reaksyon. Ito po, panoorin natin na sabay-sabay. Ang sabi ho ng NBI, sisimulan na nila ang investigasyon sa mga paratang ng 18 mga nagpakilala mga dating sundalo. Oo. Na naghahatid ng mali-maletang pera. Susuriin daw ni Attorney Melvin Matibag ang kredibilidad ng 18 individual. Deputize anya ng Office of the Ombudsman ng NBI para gawin ang investigasyon. Kinumpirma niya na may agam-agam. Ngayon lang ako nagkaroon ng Jen. Oo. Hindi mo pa nasisimulan, nilagyan mo na ng agam-agam. Diba? Nauna na kagad. Parang nagluluto ka. Luluto ka pa lang. Oo. Naku, maalat yan. Teka muna, hindi man natin nagagayat. Oo. Saan kayo nakakita na, mga kababayan? Saan kayo nakakita, hindi pa nga nagagayat ang mga sangkap, sinasabi mo na, hindi masarap ang luto na yan. Di ba? Nakita mo pa lang na nakalatag yung mga sangkap eh. Oo. Sabi naman ng iba, hindi, kasi tingin ko parang masarap eh. Ayun nga. Pinakamabuti, simulan natin lutuin. Ayun, para dapat. matikman natin pare-pareho pagkaluto. Dapat. Oo. At alam mo ba kung ano ang isa sa titingnan, Jen, Ano daw? ng NBI? Hulaan mo. Yung notaryo. Tama. Kasi Tama. mula nung nangyari kayo na, notaryo ngayon, mahalaga na ha. Titingnan daw ng NBI yung pagkakanotaryo. Kasi nagtataka siya, bakit isa lang ang joint affidavit? Dapat daw pala yan, individual ang affidavit. Ito, Jen, Oo. Kaya nga joint affidavit. Lumapit-lapit ka nga rito. Saan ka naman nakakita ng affidavit na hindi... Kaya nga joint. Ngayon kung gusto mong magkaroon sila ng kanya-kanya, sa investigasyon na yon, hindi ba? Aba, mag-imbestiga, kaya nga ginoint na nila para, di lalo na kung hiwa-hiwala yan. Sa iba, ang gulo naman ng affidavit ninyo. Oo. Bagay, sabi, tinanong kanina yan eh, doon sa mga Marines, doon sa mga sundalo. Sabi nga, yan po ang ginawa namin. Pinatutunayan po namin, totoo yan. At yan po in-advise sa amin ni Attorney Levy Baligo. Oo. Joint affidavit. Joint nga eh. Meron bang joint na tigi-tigisa? Separate affidavit sana ang ginawa nila. Yun, mga kababayan. At narinig, napanood natin yung
sinabi ng ating mga anchor sa Sagalang Mamamayan, Sagalang Mamamayan, si Kuya Jed Sumarjaga, Kuya Nelson Lubaw, at nandyan din si Kuya Benny Antiporda, mga kababayan. Ayun ha. Eto, mga kababayan, hindi pa po nagsisimula yung investigasyon ay nagpahayag na itong direktor ng NBI na si Direktor Matibag na meron na anyang agam-agam, mga kababayan. Parang nagbigay na siya ng kanyang konklusyon, mga kababayan. At parang dito, mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ay parang tinuldo ka na, mga kababayan. Isipin mong hindi pa po naiimbestigahan, hindi pa niya nakakaharap, hindi pa niya nakikita yung 18 ay sinasabi na niyang may agam-agam daw di umano yung kanilang mga testimonya, mga kababayan. Anong klaseng investigasyon ito? Ito ba ay investigasyon talaga o nag-iimbi-imbestigahan lang, mga kababayan? Kayo po nakakalam dyan. Parang nakikita natin, mga kababayan, wala na talagang hustisya sa ating bansa, mga kababayan, sapagkat kung ano na lang ang gustuhin nilang gawin, yun na lang ang ginagawa nila. Katulad nito, napakarami pong mga ebidensya ang inilabas, mga pictures. At ito po, mga kababayan, hindi lamang po basta sinabi ito ng mga Marines, yung 18, mga kababayan. Katulad no lang nung isa. Mamaya, malalaman natin yung tungkol kay Trillanes kasi bukod pa yun Bali, dalawa po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Yung tungkol dito sa investigasyon ng NBI at itong tungkol kay Trillanes naman, yung pagsasampa niya ng kaso dito sa 18 Marines kay Attorney Baligod. Nakasama pa rito si Binag, pangalan nito, Kati Binag, at si Jason sa, mga kababayan. Oo, ito ang pinag-uusapan natin, mga kababayan, yung pag-iimbestiga ng NBI. At may nabasa ako kanina, mga kababayan, sa isang Facebook post. Sinasabi po doon na pinasumpina na raw yung 18 Marines ng NBI, mga kababayan. Ewan ko kung gaano katotoo yon. Kanina ko lang nabasa po yun, pero hindi po kasi, ibig sabihin, yung nag-post, hindi naman po yung mga malalaking at kilala na news outlet, mga kababayan. Pero may nabasa akong ganun. Pero kahit na sabihin na natin, pinasugpina na, kung meron na pong desisyon yung direktor ng NBI na si Direktor Matibag, na sinabi na niyang may agam-agam siya, ibig sabihin ng meron siyang agam-agam ay alanganin siya, nag-aalangan siya, mga kababayan, dun sa testimonya ng 18 Marines, hindi niya pinaniniwalaan ang ibig sabihin nun. Parang sinasabi niya na itong sinasabi ng mga Marines na ito, walang katotohanan. Parang ganun yun, mga kababayan. Pero ito gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang punto. Ito, mga kababayan. 18 Marines yan. Okay? May mga kani-kanyang pamilya yan. At nalalagay sa alanganing sitwasyon ang kanilang mga pamilya. Pati sila, mga kababayan. Bakit natin natitiyak? May mga nagbabanta na po sa kanila sa kanilang seguridad, mga kababayan. Kaya kung napanood nyo yung press con nila kahapon, di ba nagmamadali silang umalis? At hindi natuloy yung press con nila na dapat sana ay tatagal pa yun pero umalis na sila dahil sa merong nagbabanta sa kanila, mga kababayan. Opo.
wala pong tawag dito, wala naman po silang kikitain dito, mga kababayan. Hindi naman po sila nabigyan ng maleta, kundi sila po ang nag-deliver ng mali-maleta sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, mga kababayan. At higit sa lahat, katulad ng sinabi namin kanina, nalalagay sa panganib ang kanilang pamilya, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin mo, hindi totoo yung kanilang sinasabi. Sasabihin mo, alanganin, may agam-agam. Isa pa itong chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, na pinaiimbestigahan ang kanilang mga background. Sa halip na ang imbestigahan ay yung kanilang sinasabi, yung kanilang pagkatao ang gusto nilang imbestigahan, mga kababayan. Pati itong si Ombudsman Boying Rimulya, palibhasa, ito pong lahat ng mga ito, mga kababayan, katulad ni Ombudsman Boying Rimulya, napangalanan po kasi ito, mga kababayan. Kaya, nakikita natin na parang walang kapag-apag-asa ito, mga kababayan. Bakit? Lahat po sila, wala namang ibang matakbuhan itong 18 ito eh. Walang ibang matakbuhan. Halimbawa, pupunta sila sa ombudsman. Sino ba si Boying Rimulya? Pupunta sila sa NBI. Sino ba direktor sa NBI? Pupunta sila sa Department of Justice. Sino nandyan? Sino naglagay dyan? Saan ba sila pwedeng pumunta, mga kababayan? Wala na. Ang tanging pag-asa na lamang, mga kababayan, nitong mga Marines na ito ay ang Korte Suprema, mga kababayan. Opo, ang Korte Suprema na lang po ang tanging pag-asa po nitong mga ito. Kaya, mga kababayan, itong nangyayari ito, sana po hindi kayo, huwag kayong kukurap, mga kababayan. Ano po? Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa ay masasabing napakahirap na kumuha ng hustisya, mga kababayan. Yung gusto mo ng katarungan, mga kababayan, yung tunay na hustisya na hinahangad ng ating mga kababayan, napakahirap na sa pagkakataong ito. Milagro na lang, mga kababayan. Opo, milagro na lang ang makapagbibigay ng tamang hustisya sa ating mga kababayan. Sana, sa lalong madaling panahon po. Opo, sa lalong madaling panahon po ay magmilagro. Magmilagro nang sa ganun, itong mga namiminuno na sa halip na ipatupad ng patas ang batas, ang hustisya ay ibigay sa mga Pilipinong nangangailangan nito at ang katarungan, mga kababayan, sa halip na ganun ay puro pagbabaluktot, pagtatakip, pagpuprotekta ang ginagawa nila. Sana kunin na sila ni Lord. Oh, yun na lang ang natitirang pag-asa natin, mga kababayan, kapag ka nandyan pa yung mga yan. Hindi ko po, pasensya na po kayo sa word na binanggit ko. Pasensya na po kayo sa salita na sinabi ko, mga kababayan. Pero hindi mo maiiwasan na ganito ang sasabihin mo sa mga ganitong nauobserbahan natin at nakikita nating nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan. Isipin mo, nagkakaroon ng matinding digmaan, sigalot, sa mga bansa na kung saan napakaraming mga Pilipino ang nandyan, na naninirahan dyan at naghahanap buhay, nakikipagsapalaran para sa pamilya. Pero ano nangyayari ngayon, mga kababayan? Wala man lang kasigusiguridad, wala man lang maibigay na matibay na pag-assist sana, pagsubaybay, pagtulong. Walang matibay. Ano ba plano? Napanood natin, ang sabi ng ating Pangulo ay
pumunta muna kayo sa mga safe na lugar. Oo, ganun lang ang sinabi, mga kababayan. Nakakalungkot po, nakakalungkot. Sana magkaroon ng milagro, mga kababayan, nang sa ganon ay gumanda-ganda naman ang ating ang takbo ng ating bansa at ng mga nagpapatakbo nito, mga kababayan. Ito pa yung isa pag-uusapan natin, ha. Bago natin bigyan ng reaksyon naman nito, ito pa yung isa na topic natin. Panoorin muna natin nang sabay-sabay ang video ito. Trillanes, nagsampa na naman ng perjury Ayan, sa DOJ. nagsampa. Ito na sinasabi natin. Oho. Ha? Magsampara daw ho ng cyber libel laban kay Attorney Levito Baligod. Actually, nakapagsampa na Laban yan. kay Mike Defensor. Yan, no? Pati na yung iba pa na mga nag-broadcast nitong affidavit ng 18 mga dating sundalo. Oho. Paano kasi kaya mapupunta yung kasong ito? Kung ibinalita lang naman ng mga broadcaster yung pangyayaring merong ganitong affidavit. Oho. Hindi ba? Katulad namin. Tagapagbalita ho tayo eh. tagapagbalita Tama yung lang mga nasa industry ng media kasi trabaho namin yan. Don't shoot the messenger. Oo. Tagapagbalita lang kami, ba't na may dadamay kami dyan sa bagay na yan? Ayun pa. Ito pa isa. Si Secretary Anyo, nag-file din siya ng criminal complaint, ganun din, laban kay Attorney Baligod, laban kay Mike Defensor, laban din doon sa 18. Kasi nabanggit na yata yung pangalan niya. Nabanggit yung kanyang pangalan Oo. sa aligasyon na ano bang Na-deliveran sila. Nadeliveran din daw siya ng ilang maleta. ganun ba? Kasi Sabi hindi ng wala mga- dito yung kopya eh. Oo. Yung bang kasi yung pangalan nito hindi ko nabasa eh kung anong nangyari. Nabanggit yata para maikli lang naman. Ayun. Kay Secretary Anyo daw. Cyber libel daw at perjury ang isasampang kaso. Ito mangyayari niyan, mga kababayan. Mauna pang makulong yung mauna pang makulong na naman, ha? Si Baligod. Makukulong si Baligod. Mike Defensor, makukulong yan. Yung 18 sundalo, makukulong. Dahil sa Dahil pagsisinungaling. sa pagsisinungaling. So ano mangyayari sa flood control Pero yung investigation? sinaratang sa kanila, baka hindi mapag-usan. Ano Hindi, ba? wala na. Oo. Oo. Nako. Ayan, mga kababayan. Ito naman po yung isang topic na pag-uusapan natin, katulad po ng napanood ninyo. Nagsampa ng kaso itong si dating Senador Antonio Trillanes sa DOJ ng cyber libel laban kay Attorney Baligod, sa 18 Marines at sa iba pa, katulad ni Cathy Binag, Jason Sa, at sino pa ba yung isa? Basta, yun yung mga sinampahan niya ng kaso, mga kababayan. Sabi dito, parang mauuna pang makukulong itong mga nagsiwalat ng krimen, nagsiwalat ng tungkol dito sa pagdideliver ng mali-malitang pera kaysa doon sa mga ikinanta nila na mga nabigyan at nakatanggap ng mali-malitang pera, mga kababayan. Ang sabi nga kanina ano na ang mangyayari doon sa flood control scandal na matagal nang pinag-uusapan yan, hanggang ngayon wala pa pong nananagot. Kaya mga kababayan, sabi nga namin kanina, dito sa bansa natin, yung mga kababayan nating mga Pilipino, mga kababayan, nawawalan na talaga ng pag-asa. Nawawalan na talaga ng pag-asa sa paggulong ng hustisya, mga kababayan. Opo. Yung gustong makamit na katarungan ng ating mga kababayan tungkol dito sa matinding paglilimas o panglilimas, pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan, parang wala na pong mangyayari dito, mga kababayan. Kasi yung mga
testigo, yung mga nakasaksi ng krimen, sila po ngayon ang kinakasuhan ng kriminal, mga kababayan. Ano po mangyayari sa ating bansa pagkaganyan? Parang sinasabi na po nila na, ops, huwag kayong magsasalita, huwag kayong magtuturo. Kasi ngayon, mga kababayan, ganun nga po ang nababasa natin ngayon sa mga... Subukan nyo po, tumingin dyan sa mga newsfeed nyo. Ano sinasabi nila? Pag nagsabi ka ng totoo ngayon, eh ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang lilitisin, ikaw ang ibabackground check, ikaw ang pag-aaralan, iimbestigahan kung sino ka, yung pagkatao mo, kakalkalin lahat yan. Kapag ikaw ay nagsabi ng katotohanan, mga kababayan, ganon ang nangyayari ngayon. Kaya sabi natin kanina, pero ito, yung tulad ng sinasabi ko kanina, paano mo sasabing hindi totoo? Itong si Antonio Trillanes na ito, mga kababayan, inamin na ni Secretary Boying Rimulya na meron ngang nangyaring meeting sa mga investigator ng mga ICC na nakita nitong mga 18 Marines na ito, mga kababayan. Pagkatapos pinabulaanan nito ni Trillanes. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Samantalang yung sinabi ng 18 Marines na ito ay sinang-ayunan. Inamin na ni Ombudsman Rimulya, mga kababayan, na nakipagsabwatan talaga itong si Trillanes, nakipag-usap talaga sila kasama si Ombudsman Rimulya sa mga taga-ICC. Pagkatapos sila pa ang masasampahan ng kaso, mga kababayan, cyber libel. Kaya mga kababayan, dinidiscredit po itong mga witness na ito. Salamat na lang kasi napakarami po na mga retired generals ng iba't ibang sangay ng armed forces sa Pilipinas, mga retirado na nagpahayag ng kanilang suporta dito sa 18 Marines na ito, mga kababayan. Salamat na lang. Kasi pagka ganun naman na nakikita yung suporta nitong mga retiradong general na ito, dito sa mga 18 ito na nagsiwalat ng tungkol dyan sa pangungulimbat, panglilimas sa kaba ng bayan, lalakas yung kanilang loob, mga kababayan. Tama lang po yun. Kasi kung walang susuporta sa kanila, manghihina at panghihinaan sila ng loob hanggang sa katulad ng ginawa nila kay Gutesa na pinagawa ng salaysay na hindi raw totoo, bumaliktad, mga kababayan, na siya raw ay pinilit na lang daw ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta para lang tumistigo. Ganon ang mangyayari pagka sila ay nasiraan at nawalan ng lakas ng loob, mga kababayan. Salamat na lang, matatapang itong mga 18 ito. Isipin mo, 18 yan. Kung meron sana silang nagsisinungaling sa mga yan, mapapansin mo sa kanilang mga pagsasalita doon sa mga press con, makikita mo, magkakabangga-bangga sana sila. Kaso, magkakaugnay-ugnay Pare-pareha sila ng sinasabi, mga kababayan. Kaya ako ay naniniwala na itong sinasabi ng 18 Marines na ito ay totoo ito, mga kababayan. Totoo ang lahat ng ito. Kailangan lang sana iharap sila, halimbawa sa Blue Ribbon. Oo, sa Blue Ribbon. Kailangan humarap sila. Maimbestigan sana ng Senado ito. Mabigyan siya na sila ng pansin. Hindi yung kakasuhan mo yung nakasaksi ng krimen, kakasuhan mo ng kriminal. Ano mangyayari sa atin ngayon? Tama yung sabi ng isang nagsalita na isang Marines. Ano mangyayari sa mga anak namin
sa mga hinaharap. Ano mangyayari sa amin ng mga mahihirap kung ang pera ng bayan ay ganito na lang ang ginagawa? Kaya daw sila lumantad, mga kababayan, dahil dyan. Hindi nila masikmura yung nangyayaring panglilimas sa kaban ng bayan. Kaya suportahan natin itong 18 ito, mga kababayan. Ito yung ibang mainstream media, medyo nagbabalita sila, mga kababayan. Pero alam nyo kung ano ibinabalita nila, ha, mga kababayan? Yung puro, halimbawa, yung na-discharge daw, yung mga ibang Marines, yan ang binabalita nila. Oo. Yung iba daw ay mayroong kasong murder, yung kinakalat ngayon ni Ombudsman Rimulya, mga kababayan. Yan ang ibinabalita nila. Hindi yung sinasabi ng 18 ito na ikinanta nila na pag-deliver ng mali-maletang pera at kung sino-sino yung dililiberan. Hindi yun ang ibinabalita nila, mga kababayan, kundi yung pagsira sa kredibilidad. Dinidiscredit po nila itong 18 Marines na ito, mga kababayan. Sana, etong si Trillanes, sana dito magkakaalaman nito kasi nagsampa ng kaso. Siyempre, pagka kinasuhan, magkakaroon ng hearing yan sa korte. Lalabas ngayon itong mga 18, pupunta sa korte. Ilalabas nila ngayon yung mga ebidensyang hawak nila, mga pictures, may mga video pa, dyan magkakaalaman. Kaya tama lang ito. Okay itong ginawa ni Trillanes nang sa ganun ay magkaalaman talaga, mga kababayan. Aabangan pa natin ang mga susunod na mga kabanata tungkol dito sa pagsisiwalat ng 18 Marines na ito. Sana wag silang umurong. Sana manatili yung kanilang paninindigan. Sabi nga nila, nakahanda sila na ilaban ito kahit hanggang sa kanilang kamatayan. Palakpakan natin tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Beno, mga kababayan, ito lamang ang aming maibabahagi po sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga OFW, lalong-lalo na po dyan sa Middle East na naaapektuhan ngayon dahil sa sigalot nitong mga bansang ito na nagpapaliparan ng mga bomba, missile. Mag-iingat po kayo dyan, mga kababayan. Sundin ninyo yung payo ng ating Pangulo na pumunta muna kayo sa ligtas na lugar. Sa ilalim ng mga lababo. Yan, ligtas dyan, mga kababayan. At lagi kayong makikinig, manunood ng mga balita para nang sa ganun ay alam nyo ang inyong mga pinaghahandaan. Maraming salamat po. At lagi naming sinasabi, nasan man po kayo anuman ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.